Alam po ninyo, siyempre marami sinabi si Mr. Madriaga, pero ang gusto ko nating maging focus, no, yung bahagi po ng may relasyon, no, doon po sa confidential funds misuse. So, ang very important po talaga maipaliwanag dito yung relasyon ni Mr. Madriaga, Mr. Kilala, Mr. Monsayak, yung pong dating tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Dahil pinakita ho ni Mr. Madriaga supposedly yung pong flow ng pera mula sa pamahalaan, papunta sa mga tauhan po ng OVP, tapos papunta ho doon sa mga confidential agents supposedly katulad po niya. No? At binigay din doon ultimately sa mga malalapit na tauhan at kakilala ng ating pong pangalawang Pangulo. No? So, tingin ko yan po yung dapat hong masagot convincingly din po ng pangalawang Pangulo sa mga susunod po nating pagdinig. Kasi siyempre, may pagkakataon po ating pangalawang Pangulo na magbigay din po ng kanyang panig. Alright. May mga nakuha na rin po ba na sapat na impormasyon mula po sa ibang mga resource person katulad po ng NBI, gayon din po ni Attorney Poa at iba pa? Well, siyempre sa NBI talaga nakakuha tayo ng mga dagdag na impormasyon doon na talaga napakita nga na yung pong mga pirma, ilang tao lang po ang gumawa ng pirma para sa maraming mga pangalan. No? Nung pong pagtanggap ng confidential funds. At siyempre, kay Attorney Poa naman, mahalaga lang po yung bahagi na talagang pinari-confirm sa kanya yung lahat po ng mga sinabi ho niya doon sa managdaang mga pagdinig ng Kongreso. Alright. Bombo Dennis. Okay. Dahil po, sabi nyo, naging interesting itong mga pahayag ho ni Ginong Ramil Madriaga at pati yung salaysay, itong si Attorney Poa. So, aasahan pa rin ho ba sa susunod na hearing itong mga personalidad na ito at ano pa yung ibang mga expected, if ever, Representative Ridon? Well, siyempre kung may mga dagdag pa hong mga katanungan, ay atin pong mga kinatawan, baka naman ho mag-motion ho sila na napabalikin po si Mr. Madriaga para ho matanong pa. Pero kung wala naman ho dagdag na ho mga tanong at talaga na-exhaust na ho lahat ng mga pwede hong itanong sa kanya, hindi na ho siya papabalikin. One just last point, ano po, about yung kustudiya, hindi na ho ba ito ipupursige ng mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na ng House Committee on Justice, knowing na itong si Madriaga ay may issue din ho sa kanyang seguridad. Paano ho magiging setup dito o sumasapat na yung mga salaysay na naipagkaloob nitong si Madriaga? Representative Ridon. Well, tingin ko po, kung wala naman din hong dagdag pang mga tanong at maayos naman ho yung koordinasyon talaga din ng komite at ng pong korte at ng BGMP, tingin ko hindi naman ho kailangan makuha yung custody ni Mr. Madriaga at this point.